Mag-subscribe ka na! Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. Oh, ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Nako, nakakaloka ito. Diyos ko, hindi ko kinakaya ang mga... Ay nako, naglabasan na ang mga baho ng mga iba't ibang organization or international pageant organization, di ba? Nakakaloka ito, no? Merong pasimula pa lang, may drama na, meron namang, eto namang isa, katatapos lang, ngayon, ayan, may mga palosot-losot na ito. Nakakaloka, parang hindi na tayo, nag-aabang sa mga beauty pageants, no? Parang ang dating na nito, parang, mas bet ko yung walang mikropono, ha? Kasi walang mikropono, kumbaga, wala lang, no? Wait lang, ano to? Parang, maaganon ka, di ba? Pa-cute ka lang, kahit hindi ka naman cute, di ba? Parang inaabangan natin ngayon, yung mga na lang. Anong tawag dito, hindi na beauty pageants, di ba? Parang ang dating na lang, ano ba ito, ano bang magandang tawag dyan? Lawsuit competition, di ba? O kaya demandahan competition. Parang gano'n, no? Ewan ko kung paano nila i-lolusot-losutan itong mga lawsuit na ito, di ba? Nakakaloka. But anyway, hello sa mga nanonood dyan, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much. Sa mga hindi nag-like dyan, bahala kayo. Ayoko na sa inyo. Hindi ko na kayo love. Charing! Charot lang. Sa mga nag-like, thank you so much. Okay, ito na, no? Noong naarang araw lang, ginawa natin ng vlog. Itong tungkol kay RC De Vera. Ayun, si RC De Vera ay isa sa mga, kumbaga nag-back-to-back siya, no? Nung last year, sa Man Hot Star International 2023. So, noong 2022, nag-title din tayo dyan. So, first ever sa male pageant na nagkaroon ng back-to-back, no? Ibig sabihin sa Pilipinas, or kahit sa iba yata, wala pa eh. Sa sa male pageant, sa history ng male pageant. As in, sa buong mundo, wala pa. Yung Pilipinas pa lang. Okay. So, sabi niya, resigning daw. Ayan. So, sa mga hindi po nakapanood ng video na yon, nandyan lang yan sa aking YouTube channel, no? Nandito lang yan. So, but anyway, para maliwanagan kayong lahat, babasahin ko sa inyo ulit yung kanyang pinost. Ayan, yung kanyang pinost sa kanyang social media. Ang sabi niya, my quest for international crown was not an easy journey. I experienced countless losses before I earned the historic back-to-back win for the Philippines last year. Man Hot Star winning moment in Thailand is one of the happiest chapters in my life. I embraced the Man Hot Star organization and even stayed in Thailand for 20 days. Working for the brand, but until this day, I did not receive compensation and prizes as the winner. I'm afraid to say that a lot of us are doing this not just to prove that we can bring pride to our country, but, sabi niya, but, somehow we could bring food on our table and help our loved ones financially. May punto per punto naman siya doon, Jiwa. So today, I have made a very tough decision to resign from the title of Man Hot Star International 2023. Even without my international title, I will continue to inspire the world as one of your Misters of Filipinas Kings. We made history. Ang sabi niya ganun. Totoo naman yan, Jiwa. It was my honor that I was able to made the first back-to-back win in male pageantry.
To my Misters of Filipinas family, thank you for being my guiding light and source of inspiration. To my family, to my manager, Tito Renz, and my fans and supporters, your unceasing support has led me to where I am today. RJ De Vera from the home of the champions and your Misters of Filipinas King. So, ayan ang kanyang pinost, mga buweks, no? Yun yung kanyang side. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung naarang vlog natin, nung naarang araw, hindi ko naman inaano yung, kumbaga hindi naman ako nagpupunta sa side niya. Tulad nga ng sinabi ko, well, hindi fair para sa kanya no na hindi pa nakuha yung kanyang compensation at saka yung kanyang mga prizes, no? Kasi kumbaga ang tagal na, 1 year na, no? 1 year na yung makakalipas. Kumbaga sa December, kung hindi ako nagkakamali, sa December yan eh. December 24 yata. Basta hindi ko maano. Basta malapit na yung kanilang competition nitong Man Hot Star sa December yan. But anyway, naisip ko noon, parang sabi ko, bakit ngayon lang ito inilabas, 'di ba? Bakit hindi yung maaga-aga, 'di ba? Or siguro baka nga ngayon lang nila na-discover, 'di ba? So hindi natin alam. So sa part niya na hindi na ibigay yung prizes niya and compensation, well, very unfair talaga 'yon, 'di ba? Pero syempre, hindi pa rin naman natin alam yung punot dulo nung istorya talaga, yung the true story behind na tinatawag, no? So, kailangan nating hintayin yung side ng organization. Kung hindi sila makapaglabas, talagang kawawa naman ito. Kawawa naman si RJ De Vera, di ba? Pero eto na nga, naglabas, bumuga ng bonggang-bonggang ball of fire ang Man Hot Star International Organization. Kahapon lang at nakakaloka ito. Hindi ko kinaya mga buweks, Diyos ko, Lord! Grabe kasi ang sinasabi ni JC De Vera, ang napanalunan niya, sabi dito, the Man Hot winner or the Man Hot Star International 2023 winner cash 200,000 baht, no? So, bali 300,000 pesos yan. Oh my God! Ang laki ng pera, pero ito na ang bumulabog sa buong social media, no? Nakakaloka ito. Naglabas na ng announcement. Official announcement ng Man Hot Star International Organization. Nakakaloka ito. Ang sabi nila, official announcement, our organization has enjoyed a positive relationship with the Philippines community in the past. In the past. So, anong ibig sabihin nito, mga buwek? So, yung present ba hindi na? And we were able to honor our commitment to the previous winner, Jovi Bicilio. The prize is awarded quarterly to individuals who serve as ambassadors for our brand and fulfill their responsibilities. It is a requirement that they represent us well. In instances where this requirement is not met. Ayan, di ba? Kaya maganda rin hintayin yung side nung kabilang kampo, di ba? Para maliwanagan din tayo. The organization reserves the right to withhold the prize, o di ba? Before they decide to announce their resignation, itong pinakamatindi, pinakamalupit mga buweks, no? We have already informed RJ that he will be removed due to his violation of the terms and conditions. We are just waiting for our case against him to be filed in the Thai court. Oh my God. Nabe-vertigo ako mga buwaks.
Kung totoo man ito, oh my God, nakakahiya! Nakakahiya talaga! Nakakahiya. Kasi, di ba, tingnan nyo Philippines yan. My God, di ba? Versus Thai International Pageant Organization. Alam niyo naman ang mga chay-chay, di ba? But in fairness naman dito sa Manhat International, no? Alam niyo, gusto ko tong pageant na to kasi kahit na hindi sila yung pinakasikat na pageant, kumbaga ano sila, fair and square, yung kanilang pageant. Oo, kung sino talaga yung, alam mo yun, deserving, ganyan-ganyan, no? Na makoronahan, ganyan-ganyan. Tulad si Philippines, no? Nung last year, pinanood natin yan. Nakoronahan, di ba? Wala silang basta kung sino yung deserving, ganyan-ganyan. So, doon ako natutuwa dito sa organization na ito. Tapos, ayun nga, naglabas nga sila ng ganito. So, pinaliwanagan nila, no? Binigyan nilang liwanag yung mga hinaing ni Jovi Biquilio or JC De Vera, no? O, tama ba yung pangalan? Ano ba? RJ De Vera. Ayan, dami niya kasing pangalan. So, ayun. Regrettably, Mr. Ronil Jo Absolud or RJ De Vera, ayan na nga sinasabi, has not been compensated due to his dishonest actions towards our organization, despite our efforts to resolve the matter and provide him with an opportunity to gracefully step down. It was made clear from the beginning that he would be removed from his position or simply hand over the crown to preserve his reputation. This decision was made in an attempt to address the issue without tarnishing his reputation. Despite his numerous violations of our terms and conditions, such as withholding information about having a child. O ayan ang kanilang Ayan ang kanilang, ano ba yun? Sumasakit ang ulo. Hindi ko inangay. Diyan Well, no, yung sinasabi nilang having a child, ganyan-ganyan. Well, siguro ngayon lang nila nalaman yan, no? Siguro it's too late na. Kung merong ganyang rules or policies, yung organization, so I don't know kung paano yung ginawa nila RJ De Vera, no? Kung bakit nakapag-compete pa rin siya sa Manhunt International. But I don't know, hindi naman natin talaga kung ano pa yung buong istorya. So, hihintayin natin yung part ni RJ De Vera, di ba? So, hihintayin natin, baka meron din siyang, anong tawag dito? Definitely meron din yung side, no? Pero parang naisip ko lang dito sa about having a child, parang nasaan dun yung inclusivity, di ba? Well, anyway, wala naman yatang inclusivity itong organization na ito. Kaya, hindi talaga nila kinukonsider yung having a child. So, malaking factor talaga sa kanila. So, but anyway, ayun na nga, ang daming lawsuit ngayon na nangyayari dito sa mundo ng pageantry. At hihintayin natin ang mga susunod pang bugahan nitong si RJ De Vera, di ba? Kung paano niya kakaharapin itong Manhunt Star International, di ba? At panigurado kung itong organization na ito ay marami pa ring ibubuga kasi daw violation. So talagang maraming nagawang violation itong ating kababayan, no? So, ayan, RJ De Vera, ayan, sagutin mo yan, di ba? Sagutin mo itong paratang sa'yo ng Manhunt Star, ayan, International Organization. Kung totoo ba ito, itong mga binibintang sa'yo, mga binabagsak sa'yo, no? Ipagtanggol mo ang iyong karapatan. Ipaglaban mo ang Pilipinas, di ba? But anyway, mga West Etupa, nakakaloka naman ito, Siyempre naman, hindi rin nagpahuli sa drama ng buhay sa mundo ng pageantry ang ating mother, Hello the Universe, o Jimboa. Nung nakarang araw din, nag-vlog din tayo tungkol doon sa, anong tawag dito, business tycoon na from Paraguay, no, na dapat nga ay i-host or host country
ang Paraguay, ang bansang Paraguay, for Miss Universe 2025. At nagdeposito na nga daw ito ng milyong-milyong halaga, dolyares, no, sa organization Miss Universe. Kaya nga lang daw ang nangyari nagkaroon na ng mga anomalya, nagkaroon na ng mga ano bang tawag doon, cancellation, or may napili sila, or may nakuha silang ibang host country, at yung pera niya ay hindi na naibalik. No? Parang it's similar to Ninong Chavit Singson, no? Yung pinlano niyang bilhin yung Miss Universe organization na nag-deposit na siya ng milyon-milyong pera, and then nung nagbago na yung isip niya, hindi niya na mabawi yung pera niya. So parang ganun. But anyway, there was a contract from Miss Universe organization na pinirmahan itong business tycoon from Paraguay. And I think, doon sa kontrata na yun, nakalagay naman yung mga consequences, no? Na siguro, hindi lang siguro matanggap yung business tycoon, nung lalaki, no? This man, yung mga nakalagay doon. So, maybe there was a misunderstanding na nangyari, and ngayon, na ano na nga yan sa balita, na broadcast na, no? Around the world sa Amerika. Kaya naman ngayon, etong si Mother Hello the Universe, na talaga namang kitang-kita na kahit na half-half sila ni Hello the Universe, no? At saka nitong si Raul Rocha, sa pagmamayari ng Miss Universe organization, ay halatado namang si Hello the Universe, si Mother pa rin ang tunay na queen sa Miss Universe organization, ang the most powerful pa rin, di ba? Sa mga galawan dito sa organization. At kagabi nga ay naglabas na ito ng kanya mga lawsuit na naman, di ba? Talagang si Mother ay talagang hindi ito nagpapakabog sa mundo ng pageantry. Lalong-lalo na kapag ang usapan ay ang kanyang organization na Miss Universe, di ba? Hello the Universe, di ba? Kudos naman kay Mother Hello the Universe. Ayan, di ba? Love na love natin si Mother. Di ba mga buweks? So talaga namang mabangong-mabango si Mother ngayon sa mga Pilipino dahil nga sa kanya mga ginawa sa ating reynang si Chelsea Manalo, di ba? So winner na winner ito. Kudos sa Mother. Ito nga yung kanya mga bugahan. Nakakaloka ito mga bugahan ng kanya mga lawyers, di ba? Sa kanya mga lawsuit na ito. Panoorin nyo ito. Nakakaloka ito. Hello, my name is Mark Heron. I'm the legal director for the Miss Universe organization. My name is Pakovic Burnabud. I'm the head of social media for Miss Universe organization. The Miss Universe organization has recently been the subject of allegations regarding the management of a financial deposit linked to the hosting rights for the Miss Universe 2025 pageant. We wish to address these allegations with clarity and transparency. So, a recently released documentary suggests that the Miss Universe organization did not return a cash deposit associated with securing the hosting rights for the 2025 pageant. We categorically state that these allegations are unfounded and baseless. So while it is true that the Miss Universe organization engaged in talks to host the 2025 pageant in a particular country, and we received the deposit as part of these negotiations, we want to make it clear that these discussions did not reach fruition and that the negotiations were subsequently canceled. In accordance with the terms of the signed agreement, the Miss Universe organization promptly refunded the entire deposit to the original account on April 11, 2024. We have comprehensive documentation to fully support this transaction. So again, the Miss Universe organization holds its reputation and credibility in the highest regard, and any attempt to disseminate false or defamatory information will be met with firm legal action. The spread of inaccurate information not only threatens our organization, but also the individuals who work hard to uphold these values. Integrity and transparency are at the core of the Miss Universe operations. We remain committed to these principles. Protecting our reputation is paramount, and we will continue to uphold the highest standards of honesty and integrity in all of our endeavors. Sawasdee Kap.
Okay, there you go, di ba? Winner talaga si Mother pag mga ganyan-ganyan. Ay, talagang si Mother. Talagang papalag ito at papalag, di ba? Hindi ito kumbaga mananahimik, ayan, hindi siya magpapakakawawa, no, sa mga ganyan-ganyan. Talagang itong si Mother, wala na talaga akong masabi kay Mother. Pag mga losot-losot na ganyan, ay talaga namang alam nyo na, di ba? Hindi mawawala na ang Miss Universe organization na mga kadramahan, di ba? But in fairness, of course, as one of the owners of the organization, may karapatan si Mother para ipaglaban ang kanyang organisasyon, di ba? Well, ayan, hihintayin natin ang mga bugahan naman ng isang business tycoon from Paraguay, di ba? Tignan natin kung saan makakarating itong bardagulan nila, di ba? Talagang itong si Mother, ay nako. Wala na talaga akong masabi, no? Every year na lang talaga. Hindi nawawalan ng mga eksena, di ba? Kaya naman talagang love na mga Pinoy. Si Hello the Universe! Di ba? Hello the Universe! Di ba? Nakakaloka ito! But anyway, mga Wex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyoy, di ba? Nakakaloka ito. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga Wex, and I love you all. Bye! See ya!